Unahon ko anay ang sa English. Praise the Lord. Sa Ephesians, sa chapter 1 verse 7. Praise the Lord. May receiver na siya. Praise the Lord. Praise God. Unahon ako sa English mga kauturan. Siling pa, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Diri sa Ilonggo, Episo 1, versikulo 7. Mahigid nga mabasa ta ang binisaya agud nga maklaro tagid maayo. No, Ephesians sa chapter 1, okay, verse 7. Dali lang kay way gali nabutangan sang bookmark. Ephesians chapter 1 verse 7. Siling diri, kay paagi sa dugo ni Kristo ginluwas kita sa bagay nga ginpatawad ang aton mga sala. Daw ano kadako ang kaayo sang Dios. Praise the Lord. Gusto ko lang dalhon ang ining mensahe. Ang mensahe nagasiling, redemption through His blood. Redemption through His blood. Kaluwasan, pinagi sa iya dugo sang aton Ginoo. Magapri kita mga kauturan, Ginoo. Salamat Lord sa imong masamakay sa pamakauturan. Blessed be the name of Jesus. Praise the Lord. Shall we say thank you, Jesus? Thank you, Lord. Praise God. Makapabungko na kamo mga kauturan. Sili pa, all have sinned and fallen short of the glory of God according to Romans 3:23. Sili pa dra sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nakasala kag nadulaan sang kaluwasan. Nangin dumuluong ang tao sa Dios tungod sa sala. Ang matuod, wala sang tao nga wala sang sala. Wala sang tao nga perfect. Wala sang tao nga exempted sa sala. Kay ang nagasiling nga wala sang sala, isa ka butigon. Kag ang kamatuoran wala sa iya. Pero salamat kay ang Ginoo, naghambal siya sa iyang earthly ministry, sa iyang pagkari, sa iyang unang pagkari makauturan during his earthly ministry siling niya makauturan. Nagkari siya hindi sa pagdawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala sa paghinulsol. Salamat. Kay nga ang iyatuyo gali amo ang mga makasasala sa paghinulsol. Sa paghinulsol. Abi ninyo, hindi po silingon nga ati basta makasasala tanan na covered na sa dugo sang aton Ginoo. Hindi. Siling si Ginoo sa mga makasasala nga naghinulsol. Kaya nga ang recipient sang favor sa Dios, ang recipient sang kaluoy sa Dios, ang kaybalo maghinulsol. Kaybalo bala magpaubos. Pras na bala, ihemplo, matandog kagid kon may ara nga nagapakiloy si imo nga manong pakilimos. Kaya nga nakita mo nga ang approach niya nagpakiloy gid siya. Damo na nga kon nga na-experiencean mga natukar-tukar sang salindron nga bulag siya. Then masami na nila nga gidambal, limsin nyo man ang bulag, hindi kita sanag. Pero may ara sa una nga hindi pa bulag, pero may pod siya nga bata. So nadira sa may terminal sa Sara, dugay na to, mga year 2000 siguro. Ginlog-logan ko siya kaya sige sa tukar sang salindron, harmonika bla. Nga daw wala man sang klaro kung anong tono sang iya nga ginatukar. Siling ko, daw wala man na sang klaro nga tono ang imo nga tukar.
ano na nga kanta man. Daw way manatuno. Akig siya. Sila niya. Kung mahatag ka, hatag. Kung hindi, hindi. Uy, suplado maning manok pakilimos man. Siling ko, bulag ka gid man. Nya, hindi pa gid man Pero, siling sang doktor, mabulag na kuno. Ako, kay, hindi man ko makapaopera. Kaya wala ko igasto. Nagpakilimos na lang ko. Siling ko, hindi ka kaulat nga mabulag antes ka magpakilimos. Yati wala man ko abiin ka mo. Siling ko ba? Nya kun mahatag bala, hatag kun hindi. Siling ko tani maluoy man ta si imo kon inabalangga pa ubos ka. Ang pwerte gid ya kayo ka daw hindi mo makumparahan ang mga badyaw. Bang badyaw? Mga uhit pa na. Gadali permi. Abi da sigab la. Siling ko ikaw imo yaga pangayo daw ikaw pa yaga pangakig. Hindi, nalang ko magdayon sa imo hatag. Ginasunod ko nila ti nga aman makauturan. Hindi ka gid man matandog. Nga ti paano ka matandog kay singalan ka? No? Istoryahon ka sang daw inang hindi man eksakto nga daw ang pag-istorya ya sa imo daw ginakiga niya ka. Ang man dira sa Dios, paano ka kaluyan sa Dios? Nga daw ginakigan mo pa ang Dios. Di ba no? Hindi bala siling pa sa Biblia, ginakaluyan sa Dios ang mga mapainubuson, apang ginasumpong niya ang mga bugalon. Salamat sa Ginoo. Ang iya kaluoy naga-epekto. Effective ang iya kaluoy sa mga mapainubuson. Kag mahinulsulon. Expression tabi. May Diyos man ang kalibutan Pero hasta lang dira, ano ang ginatawag pag ginulsol? Dying to sin. Isa sa pinaka-meaning sa ginatawag pag ginulsol, dying to sin. Ang pagkapatay sa sala nga ginhimo illustration ni Apostol Paul nga ang tao nga patay na wala na siya sang mahimo. Mapahimunong na lang na siya. Amo nang kalimbawa kung ang tao napatay sa sala, hindi literal nga napatay physically, kundi napatay sa sala, butsilingon, naguntat na siya sa ginahimo niya nga kangilaran. Ang isa sa definition sang repentance, stop sinning. Turning away from sin, change of heart, change of mind. Amo nang kahulugan sing natawag nga repentance. Nagwali si John the Baptist about repentance. Nagwali si Jesus Christ about repentance. Except ye repent, ye shall all likewise perish. Si John the Baptist, how many times siya ginawali? Repent ye therefore, for the kingdom of God is at hand. For the kingdom of God is at hand. Dali na lang ang ginharian sang Ginoo. Maghinulsol ka mo. Now, ang paghinulsol, amoy ini ang pinakayabi agud makaangkon kita sang favor gikan sa Dios. The wages of sin is death. No? Sa Romans 6:23. Ang bayad sa sala kamatayon. Amo na gani si pinakaunang ginikanan naton si Adam kag si Eve. Sang nakasala sila, atong nakomit nila nga sala, sin of disobedience. Ang tao perfect ani, wala gid sala ang tao, wala kamatayon. May naghambal, kung ang tao wala nakasala, wala nagdamo, sala na siya nga mentalidad. Sala na nga pag-intindi. Kaya way pa nakasala si Eve kag si Adam, siling sang Dios magabuad kamo. Siling sa Dios. Go and multiply. O galing makauturan, ang hambal sa Dios sa tanan nga mga bunga sang kahoy sa Garden sang Eden, makakaon sila. Pero ang ara sa tunga sang Garden sang Eden nga kahoy, hindi nila pagkaunon ang bunga bisan sa pagtandog na lang sang puno. Kay kun himuon ninyo kung kaunon ninyo, mapatay ka mo sing totoo siling sang Dios. Sadto nga time nahulog na si Lucifer. Sang nahulog na si Lucifer, way pa natuga ang tao mga kautoran sa tudod. Drabla sa Genesis chapter 1 sa primero nga mga verses,
Hindi bala makita naton, in the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. Sa to, and the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Sa kinsuguran, gintuga sa Diyos ang langit kang duta, ang planet Earth. And the earth was without form and void. May mga questions na pila ka mga Bible scholars, mga Bible students, nag-undergo sang mga question and answers parte diri. Nga nabutang diri, without form and void. No? Without form and void. It might be that will be the time nga nag-reveal di ang salaligan sang aton nga Dios nga si Lucifer. Ginhulog siya. Amo na gani siling sa Biblia nga kailo, siling sa Dios kailo sang duta, kay diri ginhulog. Diri ginhulog ang daan nga manog nga mo si Lucifer, amo nang yawa. So ang iyang ngalan nga Lucifer nahimo na nga Satan, damo meaning deceiver, liar, murderer, no? Angels of light, no? Naga-transform siya as an angel of light. So damo titles na. So diri, without form and void, wala pa natuga ang tao, ginhulog na si Lucifer. Nag-reveal din na siya. Now sa nga time, hindi na siya makabalik sa third heaven. Halin sa to, si Lucifer. Pero tatlo ka heavens eh. Atmospheric, planetary, kag heaven of heavens. Amo ng third heaven. Amo ng hambali Apostle Paul nga gindala siya. Amo na siyang paradise. Gin-explain na ni Apostle Paul. May ara theory, gin-present nila pero wala klaro nga gin-present nga mga verses. 7 heavens kuno. Klaro kayo sa Bible, 3 heavens gid lang. First heaven, atmospheric heaven. The second is planetary heaven. Mga planets, mga stars, no? The second heaven. And the third heaven is heaven of heavens. Pila ka mga scientists gani nag-explain. Uli ni atong Artemis Totobla, naglibot sila sa sa bulan nga sa outer space nakita nila ang aton nga planeta daw gamay-gamay kayo nga daw bula nga gamay-gamay nga galutaw. Siling sa hambal ni Job, the earth was hung upon nothing. Ang aton planeta na hang kuno ginpakabit nga wala sang ginangtan. So ginmantanan ng mga planets may iya nga orbit. So siling pa, the earth was hung upon nothing. Pero gintestify sa pila ka mga astronauts nga daw spaceship man ang kalimbawa sa aton planet Earth. So amo ni mga kauturan, ang gintuga sa Dios nga may ara lang nga tao nga pwede lang mabuhi. Ini lang nga planet Earth, mga kauturan. Grabe nga discovery nila sa mga astronauts, sa mga scientists. Kay basi maistaran ang Mars. Mga kauturan, amo lang ni ang suno sa Biblia nga dili lang mabuhi ang tao. Mga kauturan. Karon si Eve nagkadto sa atong tree of knowledge to know good and evil sa tunga sa Garden sa Eden ato ditong manog. Kag nag-istorya sa kay Eve. Nya kuha ka sang bunga sang yung prutas sang kahoy nga niyo. Kuha ka sang bunga.
Wa ka kang magkaon siling sa manog, siling ni Eve, ay hindi pwede kay siling sang Dios. Once nga magkaon kami, mapatay kami. Tigin twist sa yawa, gin twist ni Lucifer, atong manog amo to siya si Lucifer. Gin twist niya ang hambal sang Dios sa kay Eve. Nga mo to hindi ka mo magkaon kay kung magkaon ka mo mapatay ka mo sing totoo. Siling sang manog, hindi na tuod. Bala mo, nabalaan sang Diyos nga kung magkaon ka mo, mangin kaangay ka mo sa iya. Nagtubo ang pride of life. Ay, gusto man niyagli nga mangin kaangay sa Diyos. Kaya nabatian niya sa manog, mangin kaangay ka mo sa iya kung magkaon ka mo. Kita yang prutas nga nagtubo ang lust of the eye. And then lust of the flesh, kag atong pride of life. Threefold temptation to eh. Nagkaon si Eve. Di siling sang manok, napatay ka kay Wayman. Way pa eh. Hindi nga drada yun. Mapatay da yun, hindi. Amo na gani siling sang isa ka evangelist. That's the time nga nag-abot ang ginatawag nga death sentence after eating sa ginatawag forbidden fruit. Ang tao kuno gintawag na nga gintawag kita nga death sentence generation. Kaya siling sa Bible, it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Kaya nga, ang tao nakasala. Gindala niya pa si Adan. Nagkaon. Way pas lang nakamarasmas nga hublas la. Tub-tub nga nabatian nila ang atong hambal sang Ginoo diin kamo. Pero antes ato, ang ginatawag nga shamefulness, I mean, nabatyagan nila sang nabatian nila ang tingog sang Ginoo. But before that, nagkuha sila sang dahon sang higira. Kay ilan na batyagan nga hublas tagli wala nang glory sa Dios. Ilang again himo nga bayo. Hindi ka gid gali makakover sa imo nga kahuluyan sa tudtod. Sila sa Bible. Ang tao hindi makaluwas si ako galingon. Amo na, we need savior. We need savior. Sili pa, he that covereth sin shall not prosper. Hindi ka gidtod mag-prosper kung tabunan mo imo sala. So amo to natabo. Primero, okay. Okay sila, nagsoksok sila sang dahon sang higira. Sang nabatian nila ang tingog sang Dios, kabatyag sila huya, nanago sila. Kita mo may aron na gani nga ginhimo nila nga tabon sila lawas. Siling sang Dios, inyo gali ginkaon ang ginhambal ko sa inyo nga fruit of knowledge to know good and evil. Siling ni Adan, Lord, ang babae abi nga ginhatag mo sa akon. Siling naman ni Eve, Lord, ang manog abi. Ang inimo sa Dios, nagkuha siya sang karnero. Ang karnero, iya nga gin ihaw, iya nga gin patulo ang dugo sa duta. Nagaportreto sa, nagatypify sa dugo ni Jesus Christ ibabaw sa cross. Kag ang panit ginkuha sa Dios kag ginhimo niya nga bayo ni Adan kag ni Eva kag amo to ginpasok-sok niya kag didto nangin komportable na si Adan kag si Eva, wala na sila huya. Kita mo lang ang Ginoo nag-provide gid niya sang bayo. Bayo sang kaluwasan sa aton. May gin-offer ang Dios kabay pa hindi naton pagpaslaw ng aton Ginoo. Now karon ang ining kaluwasan nga maangkon naton pinagi sa dugo sa aton Ginoo. To escape the penalty of eternal spiritual death, we need a redeemer. Agod maka-escape kita sang penalty of eternal spiritual death, we need a redeemer. We need the Lord Jesus Christ. At tutod, sila sa kanta, Jesus is the answer for the world today. Above Him, there's no other. Jesus is the way. Praise the Lord. Redemption, to redeem means to buy back. Ang kahulugan sa inatawag nga redemption, to buy back. Sino gani ning aktor? Kay sa history na gali, perti na siya kayo ka-imol. Kay gusto gid niya nga makuha siya bilang aktor sa Hollywood. Nagsuporta to'y asawa, hindi ko na ma-recall. Ang ido niya nga
palangga niya ti siyempre mga dog lover yang mga Amerikano. Kay tuod gid man ang ido man's best friend. Ginbaligya niya daw ang baligya sa tubla daw. Agud lang may pangtustos bala. Ginbaligya niya $100. Bigay $100. Hindi sa tani, pero tungod kay wala sa choice, tungod kay igado gid. Sa nakuha na siya, naka-income na siya, wala ya gid to yan na lipatan to ido ya, pinangita ya to atong nagbakal. May gani kay buhi pa ido ya. So ginbaligya niya $100. Siling niya sa nagbakal atong ginbaligya niya gusto ko mabalik sa ako na akong ido. Baklon ko si imo $10,000. Grabe no. Ila ka pilo no. So ginbayaran niya, ati lipay man tong nagbakal si ido ya sige kay pila ka pilo ya ginansya makautoran. So amo ning ginatawag nga redemption, to buy back, recover, set free by paying a ransom. Nga man biktima ang tao sa sala tungod sa yawa, ang author of sin ang yawa. Amo na nga makaluluoy gid ang yawa kay siya gid pirmi ginabasol. Napandol ka lang kay nagatanga-tanga kasi imong paglakat kay sige ka chat. Kun kay napandol, dahil mo siling puwerte gid ang yawa. Halit gid ang yawa, pero ang sa totoo imo na sala kay nga wala ka naga-tanaw sa imo ginalaktan, no? Kaon ka tudo. Kaon ka sarapol. Kaon ka talaba. Kaon ka nangka. Kaon ka naman kinilaw. Oh, hindi naglayan ni mo tiyan. Ang matuod, ang kalabanan, ang ginabasol, ang yawa. Baw, halit gini ang yawa. Pero tungod na sa imo nga, pabaya sa imo ko galingon nga daw wala ka na yan nag-limit. Kaluluoy gini ang yawa sa basol mo. Halit gini ang yawa, pero ang matuod, aton man na kuan mo, kapaltahan. Pero dugang ang akig sa yawa. Gagurob ginang yawa pirmi. Baw, inyo sala, inyo ipako sakon. Amo na nga amo ni nga pagtililipon, akig gini ang yawa. Buwara naman sila. Nga gamay lang kalipatan nila kung madisgrasya sila, ako pirmi ginabasol. Pakigo na to na yawa. Kay walay gahom ang yawa sa ngalan ni Jesus. Atong dayaw ng Diyos, pinagi sa pagpamblakpak. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. So, amo ni makauturan. Agud mabalik kita sa sabak sa atong Ginoo. Jesus Christ came to buy us out of sin. Praise the Lord. Kanami na to tani sa sitwasyon sang tao na sa wala pa nakasala. Wala kamatayon, wala balatian, wala na sa mga balanyos, wala na mga hampul-hampul. Ay matuod. Nagdamo sa ang mga kuano, gabaliya sa mga alternatibo. Tungod nagadugang ang mga nagaabot ng balatian. So una, wala man ang mga diabetes, no? So buong bata pa, may hara ng high blood, no? May hara na diabetes. Ang lain kung may diabetes ka, may mga komplikasyon na mag-aabot kung may hara ka nadaan nga balatian. Na, mapilas ka, kung taas imo nga blood sugar, dugay maayo na. Tapos, may tendency na kung ang imo nga kamot, may pilas. So, uli na, mautod na. Kung di mapali ang pilas, kung taas imo blood sugar, kay uto na sang sosyo. No? Damo sa mga amigo ko, nagrapatay, mga kauturan. May mga diabetes. Iban, wala na tiil. Tungod kay napilas, wala na pali. Pila ka bulan, pila ka tuig. Mga kauturan, amo ni, ang kalimbawa sa ginhambal ni Prophet Isaiah, ang duta kaangay sang panapton nga nagadaan kag nagagabok. Hindi balahalin kita sa duta. Kita mo subong kung mangumaka, kung wala ka sang eksakto nga kapital, bisan may duta ka, wala ka sang kapital para abono, binhi, no, mga bulong, wala ka gid sang maayo nga patubas, perdi ka gid, no? Tungod ang duta gakinanglan gid sang abono. Lain sang una ya, bisan wala abono, nami ang produkto. Ang duta nagadaan siling pa ni Prophet Isaiah kaangay sang panapton nga nagagabo. Gaupo diri ang lawas sa tao kay ang tao halin man sa duta. Pero abi ninyo, ang tao makauturan
tungod biktima sa sala, gusto sa Dios nga matubos ang tao gikan sa sala. Okay, ang iya dugo sa ibabaw sa cross para sa kasalanan natong tanan. May tatlo ka aspects of salvation: past, present, and future. Atong ginpatulo sang Ginoo nga dugo niya sa ibabaw sa cross, past to ya. Past na to. Hindi na to ya masulit kay kaisa lang nahalad ang Ginoo once and for all. Karon, ang importante ang present. Siling sa Ginoo, if you will hear His voice, harden not your heart. Hindi pagpatigahang inyo tagipusoon kung mabatian ninyo ang pulong sa Ginoo nga ari diri sa balan nga kasulatan. For now is the accepted time. Today is a day of salvation. Tomorrow it's too late. Mahimo buwas. Ulihin na. Kung kaluwasan ang hambalan, urgent. Mas bala sa mga naaksidente, sa mga may balatyan, ikarga sa ambulance. Sa totoo lang, akong stand, kay may ara ko nga amigo nga makabati, gani isang hunis ang ambulance. 50-50. Ito din man. Kung maghuni na ganing ambulance, mga motorsiklo, mga slakyan, makabati isang hunis ang ambulance, tigad ka muna. Kaya nga, emergency, kabuhi na mo. Mauli ka lang, bisan 1 minute lang mauli ka, wala ka na. Madirumi kayo na, ginambalan ko na siya sa doktor pag-abot dito sa Mission Hospital, primero. Amo to gid, primero gid nga nakulap siya. Nga kung naulihi, wala na siya tani. Now, karon kay wala pa siya nagpabutang sang pacemaker, amo to ikadua, may gani kay ang ambulance bakante, pagtawag ni Brother Jobert, ara dayon ang ambulance. So, una na sa hospital, agod mabutangan oxygen, may maupod nga nurse, dalon sa Iloilo City. Siling ko na sang doktor, baw, minuto lang ni, kung naulihi ka mo. Urgent eh. Basta kabuhi na gani, ang hambalan, urgent na nga. Now, ining ato niya nga ginhambalan subong hapon, hindi ni sa kabuhi nga physical eh. This is for our eternity. Kaya kung hambalan ta ang ginatawag kabuhi nga espirituhanon, ini nagaportray sa aton kaduan nga mong eternity. Whether you like it or not, ini batunon mo man o hindi, aksipon mo man ni o hindi, pero may ara eternidad nga naghulat after sa aton physical life. Nga man, suliton ko ang ginhambal sa Hebrews 9:27, for it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Natalana na sa tao nga mapatay sing makaisa pagkatapos hukman. Di ba? Kada banwa may mga patyo, nambal ko nag-ina sa akong wali sa Ahoy Church. Diriguro basi may ari man diriguro. Kay may ara nga barangay nga dako, nga barangay may mga sementeryo, amo man to. Sa Ahoy, sa Kulasi, sa Luka, no? May patio. Wala sang banwa, nga wala patio. Nga man, bangod ang tao may kamatayon. Subong, damo mga life insurance company ga-offer. No? Agud nga kon mag-abot na ang tion nga matigok na kita, may ara na daan nga lungon. No? May ara memorial service nga libre basta nakabayad ka na sa St. Peter. Abot kon may ari diri nga Samaritan. May ari de. Oh, damo mga amigo ko ara na naga-promote na sila. Guro base nakakadto di guro mga amigo ko nga mga pastors sa laina nga mga sikta. Kita ya damo kita amigo, no? Wala kita sang may ginapili nga amigo naton. Bisan mga pari kag ang mga ministro sa iglesia galing kay ang mga ministro sa iglesia
tama sila kaayo ka separatist kag judgmental. Kay gusto nila debate. Abi nyo mga kauturan, hindi naton ma-debate ang Diyos. Hindi naton ma-debate ang pulong sa Ginoo. Ang kinanglan lang sila, tumano naton. How to apply. How to submit dira sa aton Ginoo. Amo ni mga kauturan, ang tao may ara kamatayon. Kag ang tao tani hasta lang sa 70, pero kung maglapaw da bonus na lang na. Karon mga kauturan, buhay pa kita subong. It's our privilege. Kung batunon naton ang gintanay sa Dios o hindi. Kaya ang kaluwasan niya, ang kaluwasan individual, kag ang kaluwasan kondisyonal. Kung hindi ka magsunod sa Diyos, hindi ka man pagpiliton. Hindi bala sa time ni Noah. Ang wala nagpati sa wali ni Noah, wala nagsunod sa arka, wala gito yan ha. Luwas, ubos to sila kalalumos. Like the days of Noah, like the days of Lot. Kangay sa mga adlaw ni Lot. Gani, gusto sa Diyos nga ang tanan, mabalik siya ang sabak. Amo ni makaturan ng kalugan sang redemption. To buy back, recover, set free by paying a ransom. Ang ina nga ransom nga ginbayad sa aton kasalanan, ang dugo sa aton Ginoo nga ginpaagay, ginpatulo si babaw sa cross. Without the shedding of His blood, there's no remission of sin. Karon, paano mo na ma-apply ang dugo sa aton Ginoo? Ma-apply mo na. Kung ikaw, mataw, liwat, tira sa iya, kay nga nabilong kita sa first Adam, ang aton unang inikanan niya, may kamatayon tungkol sa sala, nagabot ang kamatayon. Pero makauturan, siling ni Paul, ang naunang Adan, dutan noon, may kamatayon, halin sa yabok, but the second Adam came from heaven. He has the words of eternal life. He was made a quickening spirit, amo ni si Jesus Christ. So, hindi ka na nabilong sa first Adam kung ikaw nagsurrender sa second Adam nga mo si Jesus Christ. Kag siling ni Jesus Christ kay Nicodemus, ang tao nga hindi matawliwat sa tubig kag sa espiritu, hindi gid siya makasulod sa kinira sa langit. So agod nga mabilong ka sa second Adam, siling ni Jesus Christ, marvel not that I said unto thee, siling niya sa kay Nicodemus, ye must be born again. Ye must be born again. John chapter 3 verse 7. Siya, ye must be born again. Niya, dapat ka mo matawliwat. Pero sili niya, sa verse 5, sa chapter 3, sa John, chapter 3, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, ang tao nga hindi matawliwat sa tubig, kag sa Espiritu. Abi ninyo, ang tubig, Espiritu, dugo, agree in one. Ining tatlo. Agree in one. Siling pa sa 1 John 5 verse 8. So kung ikaw nabaptize sa tubig in Jesus' name, na-apply mo ang dugo ni Jesus Christ. Hindi ni literal nga dugo sang Ginoo. Nga through blood transfusion, no? Tugungan ka dugo? No, hindi. Kaya sa Old Testament, it was the blood of the animals. It was the blood of the lamb nga ginabutang sa doorpost. Atong natabo to nga ika-10th plague sa Egypt, death of the firstborn. Nga siling sa Ginoo, butangan ninyo sang dugo ang inyo doorpost, inyo balay. Kay maagi ang death angel. Kag ang balay nga wala sang dugo, sang karniro, may matabo dira nga kamatay sa mga kamagulangan, nga kabataan, hasta sa kasapatan. Atong dugo, nagatipo sa dugo ni Jesus Christ. Ang dugo sa karniro. Now, wala na ang animal sacrifice sa New Testament, wala na. Sa Old Testament na. Ang dugo ni Jesus Christ, ang mga importante, nga may ara ka spiritual DNA. You are identified with Christ. Sa dira nga ikaw, natao dira sa iya. Nabaptize ang ngalan sa tubig. You are covered by the blood of Jesus Christ.
kag nakabaton sang Holy Ghost nga mo ang seal of redemption, silyo sang kaluwasan. So amo ni siya ang natawag redemption through his blood, sa blood sang aton Ginoo. Someone had to pay the penalty for us and die in our place. Hindi man pwede nga ang Ginoo pa may nulsol sa imo, para sa imo. Ang kaluwasan way ni proxy. Ang baptiso mula ni proxy, ang Mormon siya may proxy na. Siling sila, ilang mga elders, pwede ang imo lulo, sang lulo mo, pwede to i-baptize by proxy. Wala sa Bible ang proxy. Kasi siling pa, he that believeth and is baptized shall be saved. Ang nagtuo, kag nabautisyon maluwas. Karon ang pamangkot, sigurado ka nga matuto siya, kaya nga siya kilala sa tutuod nga plan of salvation. Karon may proxy pa. Wala. Kaya ang tagsa-tagsa hatag sang husay. Magadala sang husay ito ba sa aton Ginoo sa adlaw sa katapusan. Ini privilege ini sa aton subong mga buhi pa. So diin kita ma-spend sa aton eternity. Siguro ang aton eternity hindi impyerno. Sila isang kanta sa mga bata, eternidad, eternidad, magpili kas ning duha, langit, impyerno din ka. Hindi ako sa impyerno kay masakit ang kalayo. Magpalangit lang gid ako kay nagahulat ang Ginoo. Paano mo na mangkon kung hindi mo pagsundon ang ginambal sang Ginoo, because salvation is conditional. Salvation is urgent. Salvation is very urgent. May takabalo ko nang din lang tasta ang nagabuot sa aton kabuhi ang aton Ginoo. Gani makauturan. Animals could not take our place. Hebrews 10 verse 4. Hindi mabayaran ang aton sala pagi sa dugo sang karnero. Silver and gold could not purchase us, but only the precious blood of Jesus. Because he was the only sinless human who ever lived, and who did not deserve rather to die for personal sin. Ini lang aton Ginoo ang ginsiling diri nga wala gid sang sala, no? The only sinless human who ever lived and who did not deserve to die for personal sin. So no pa sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19. Forgiveness of sins, removal of the penalty of sin. Past na siya. Removal of the dominion of sin, present. And foundation for a new life beginning now and extending into eternity, future. If you are really decided to follow the Lord, to repent and to get baptized in the name of the Lord Jesus Christ sa tubig. Praise the Lord. Brought near by the blood. Paagi sa dugo. Mangin malapit kita sa Ginoo. Once all of us were far away from God, strangers having no hope. Amo to sadto sang wala pa kita nakakilala sa Dios. The blood of Jesus has brought us into relationship with God. He has also brought us into relationship with one another. We have peace with God and with one another. We have access to God's grace. We are now fellow citizens and members of the same household. Member kita, sa natawag mga members kita sa the same household, the family of God. So, amo ni makauturan ngang Ginoo is waiting, gahulat siya sa aton desisyon. Abi ninyo, ang tao ara sa valley of decision kung wala ka pa nagalagad sa Ginoo, you're kangais ni you're just like in the middle of decision, or ara ka sa ginatawag nga valley of decision. Damo nang kalimbawa, ara ka sa valley of decision. Whether mag-go ka sa Ginoo or hindi. Ang manambal ni Joshua, pili ka mo kung din ka mo magalagad sa Diyos inyo mga amay, sa mga Diyos sa mga Moabites, sa mga Hittites. But as for me and my house, we will serve the Lord.
Kaya nga, salvation is conditional. So, desisyon ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Magatindog kita makautoran sa takda as we all stand